Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. Ang topic po natin for today ay The Savior and Lord. Makikita po natin to sa Luke 2 verse 10 to 11. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David and Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." Sa Tagalog naman po, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may magandang dalang balita para sa inyo na nagdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon." Ang natutunan ko po, ibabahagi ko po sa inyo sa first teaching na Jesus is the good news. So, ang ating Panginoong Kristo, mula nang isinilang siya sa mundong ito, siya ay isang naging magandang malaking balita sa ating lahat dahil siya ay anak ng Diyos na may dalang gospel at magbabahagi sa atin ng salita ng Diyos, at dun pa lamang ay isa na tong magandang balita para sa ating lahat. Sa second teaching naman po, yung Jesus is the source of joy. Ang Panginoong Kristo ang nagbibigay ng saya sa bawat tao sa mundo, dahil kung wala ang Panginoong Kristo sa iyong buhay, lungkot ang madadala nito sa iyo. Kahit sabihin natin may pera ka or meron kang sariling mundo, lungkot pa rin ang madadala nito sa iyo, dahil ang Diyos lamang at sa Kanya lamang natin makikita ang tunay na kagalakan. Wala kang mang pera o naghihirap ka, basta kasama mo ang Panginoong Kristo, ikaw ay sasaya sa iyong buhay na meron ka. Sa third teaching naman po, yung Jesus is the both Savior and Lord. So, ang ating Panginoong Kristo, hindi lang natin siya pwedeng sabihin na tagapagligtas, dahil siya rin ang Panginoon ng ating buhay na dapat nating sundin sa buhay na meron tayo, dahil siya ang itinakda na magbigay ng kahit na ano sa ating buhay. At isa rin siyang Savior dahil siyang nagligtas at nagsalo sa lahat ng pagsasala natin at nagpakamatay sa krus ng Kalbaryo. Proceed po tayo sa application. First application po, yung rejoice for the things God has done for us. So, kahit maliliit man na bagay, ipagpasalamat natin to sa Panginoong Kristo, dahil binibigyan niya tayo ng ikakagalak at ikakabuti sa ating buhay. Ultimo, maliit na bagay man yan, schoolworks, pagkain, or what, ipagpasalamat natin ito sa Panginoong Kristo, dahil hindi lahat ng tao nabibigyan ng oportunidad upang mabigyan ng mga ganong biyaya. Sa second application naman po, yung celebrate the true meaning of Christmas. So, i-celebrate po natin yung totoong meaning ng Christmas, at ito po yung kapanganakan ng ating Panginoong Kristo na nagdala sa ating buhay ng magandang balita at iniligtas tayo sa lahat ng bagay, dahil may ibang tao na akala ang Pasko ay pagbibigayan lamang, ngunit hindi ito ay pagbibigayan lamang kung hindi ay pagpapasalamat sa Panginoong Kristo sa kanyang buhay na ibinigay sa atin, at ang pagpapasalamat sa pagligtas sa bawat isa sa atin. Sa third application naman po, yung submit to Christ, Lordship, and be saved. So, i-submit natin lahat kay Christ. Lahat ng meron tayo, mapasarili man yan, bahay, lupa, pera, ibigay natin to lahat kay God. Dahil
kung isusuko natin lahat kay Lord na meron tayo pati ang buhay natin, bibigyan tayo ng Panginoon Kristo ng buhay na walang hanggan. At sa pamamagitan nun, tayo maliligtas habang buhay ng kasama si Lord sa ating buhay. So, proceed po tayo sa discussion. Why is it important to recognize Jesus as both Savior and Lord? So, gaya nga po kanina, Panginoon Kristo ay siyang nagligtas sa atin at nagbigay ng buhay. Ganon din po yung sa kasalanan nating ginawa, siya yung nagbayad sa lahat ng kasalanan nating nagawa. And Lord natin siya dahil ang Panginoong Kristo ay ang sinusunod natin sa buhay na mayroon tayo. Dahil kung patuloy nating susundin ang ating mga sarili sa buhay na mayroon tayo, siguradong puro kapahamakan lamang ang mangyayari sa atin dahil walang Kristo sa ating buhay. Ayun lamang po at maraming salamat.